everyone! Kumusta kayong lahat? Meron pala akong kasamang isang kabayan dito at good news, siya ay magpo-for good na sa Pinas. So ngayon, hingi lang tayo ng kunting idea bakit siya magpo-for good at ano yung nagustuhan niya sa Turkey at hindi niya nagustuhan. So sis, kumusta? Sana all for good na. Siguro marami na tong ipon, no? Sana. Kaya nga marami ng ipon. So, sis, ilang taon ka nito sa Turkey? 2 years. 2 years? So, galing ka ng Pinas? Yes po. So parang Pinas, diretso ka dito. Maliban pala sa Turkey, may ibang bansa ka pang napuntahan? Yun lang. Turkey talaga. Turkey lang talaga. So, ano masabi mo sa Turkey? Maganda ang Turkey actually. Okay naman ang employer kumpara siguro sa ibang country. So, okay naman. Taka mas maganda yung salary nila. Kumpara sa Okay. iba. So, amo, okay naman sila, walang problema sa'yo. Mabait ba yung mga Turkeys? Okay, mabait naman sila. Pero nga sa mga narinig ko sa mga friends ko na galing sa ibang bansa, compared daw sa mga okay talaga ang mga Turkish. Narinig ko rin gano'n na compared daw sa Middle East, mas okay daw talaga dito yung Turkey sa salary at saka kahit paano may kalayaan tayo mag-view. Even sa Chinese nga daw. Sa China. Ano naman yung hindi mo nagustuhan dito sa Turkey? Siguro, hindi una lang naman siguro nanibago ako sa food. Sa food lang siguro. O Walang kahit naman pork, siguro. lahat naman siguro. Tapos syempre, actually, okay naman sa akin. Wala namang problema. Hindi ka rin Wala namang masyadong problema. pihikan sa pagkain. Hindi naman kahit ano. Pasuli for life. O yung gusto ko dito yung bamya. Hindi ko alam, gusto ko yung bamya. Hindi ko alam ko yung pero siguro tikman ko na yun. Yung bamya. Yung okra. Oo, bamya ang tawag nila yun. So, ganun pa uwi ka, pwede bang malaman kung ano yung plano mo pag uwi sa Pinas? Mag-business ka ba? Or baka may plan ka pang pupunta sa ibang bansa? Sa ngayon, anong plan mo? Ang plan A ko talaga kasi sa Poland. Sa Poland. Oo nga, di ba? Maganda rin doon. Poland, Narinig ko Poland. talaga parang marami ding gustong Yes. makarating doon. Lalo na yung mga nandito na sa Turkey. Kumbaga, parang mag-step up sila, pupunta sila ng Poland. Nasa Poland. Actually, pwede naman sana ako dito maggaling. Kaya lang, it's just that I am undocumented. So, I don't have any papers to process my paper here. Because number one process is you have to appear in visa in Poland Embassy. It's just that I can't appear because it would be a big rejection if I'm going to continue my application in Poland from here. So, it's better to go back in the Philippines so that, there's a chance na 100% chance na ma-approve yung visa. Okay. So, isa din talagang paraan yung papers mo talaga kaya Yes. uuwi ka. Yes, Sa bagay, kasi mahirapin. Kasi naranasan ko din talaga undocumented when I was in Egypt talaga. Na parang alam mo yung pag lumalabas ka, Yes. parang wala kang peace of mind. Yes, Alam mo ba yun talaga naging problema ko. Oo. Kasi I've been illegally working here for about 6 months. So, ang hirap, sa bahay ka lang talaga. Kasi nga, mahirap ng diba? Yes, guys, siya pala ay undocumented for 6 months. Isa din yung dahilan kung bakit na siya uwi. Kasi ayusin din yung papers niya. Tsaka yun nga, mag-forgo, pahinga or may Siguro rest lang. or rest din ganun. Pero iba din kasi yung talagang meron kang papel, documented ka kaysa wala. Kasi ang hirap. Lalo na ngayon dito sa Turkey, medyo mahigpit sila kasi nga mag-election na siya next month sa March. So medyo mahigpit talaga dito. So at least maganda na yung lumbas tayo na may peace of mind. So ngayon si isa na lang yung advice sa mga gustong mag-abroad. Unang-unang kailangan talaga, tanggapin mo kung ano yung work mo. Kasi yung siguro yung sa iba sabihin, you will be nanny here. You're not gonna be working as a household work. Yes. Hindi yun totoo. So you really need to work yung mga gawaing bahay. So dapat tanggap mo kung anong work mo. So dapat talaga sipag at tiyaga. Although meron naman tayo yung sipag at tiyaga, kasi hindi makatagal ng 2 taon kung wala kang sipag at tiyaga. Pasensya, mahabang pasensya. Pray lang, kakayanin natin yun. Ganon. Basta at dapat magpursige ka. Kung talagang may goal ka, go lang. Lagi ko itong tinatanong sa mga nakausap ko dati. Sabi ko sa kanila, gaano kahirap yung OFW. So ngayon, sa'yo, baliktarin ko naman, gaano kasaya bilang OFW? Masaya ba maging OFW? Masaya lang pag bagong sahod. Pero pag wala rin sahod, I mean, for me kasi, ang pagiging OFW, masaya na mahirap. Yes. Masaya, syempre kasi kahit papaano nag-earn ka ng medyo mataas yung pera,
makapag-provide ka sa family mo. Correct. Pagdating naman sa mahirap, mahirap talaga, sobra. As in, sobrang mahirap. As in talaga, pag nasa ibang bansa ka, wala ka naman talagang kakapitan, kundi sarili mo, wala kang makakatulong. So, talagang, sabi nga, bago ka umalis sa bansa natin, kung balak mong mag-abroad, ay talagang siguraduhin mo talaga yung pasensya mo na hindi nauubos, di ba? Correct. So, sis, ganun lang, maraming salamat. Actually, guys, after 1 hour, pauwi na siya. Alam mo, sabi ko, good luck sa next journey mo, sis. Sana magkita pa tayo sa sunod, hindi man dito or sa Pinas or saan man. Sis, maraming salamat. Maraming salamat, guys. Thank Actually, you. ngayon ko lang din siya nakita. Sabi ko kasi nakita kami para kabanding-banding. Oo nga Sinamahan ko siya wala kaya na bumili ng bag niya. Kumain thank kami you. sa paano. Nakakabait. Thank you din, sis. Guys, thank you. Thank you for Bye. watching.